Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito mga kabunyog, lalabas na daw ang Interpol Red Notice kay Saldico. Ito yung pinahayag ni ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Ayon kay SILG Junvic Rimulya, na-inform sila na posible nang lumabas next week. Ilagay na sa red notice ng Interpol si Saldico. Posibleng lumabas na raw ang Interpol Red Notice laban kay Zaldico ngayong linggo o sa susunod na linggo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nakapag-apply na sila para sa pagkuha ng Red Notice laban sa dating kongresista. Sa ilalim ng Red Notice, hihilingin sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ng isang individual habang iniintay ang kanyang extradition, pagsuko o iba pang katulad na legal na proseso. Nauna nang naglabas ng arrest warrant laban kay Ko at 17 iba pa kaugnay ng maanumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Okay po. Kay Zaldico naman po tayo. Meron na raw po tayong red notice na inaasahan? Oo, nakompleto na namin lahat ng requirements namin. Nag-apply na kami sa PCTC. So, we should receive word pretty soon tungkol sa red notice sa kanya. Gaano po yung soon? Hopefully, within the next 2 weeks, nandiyan na siya. Okay po. So, confirm po na nasa Portugal po siya? Yes, confirm na doon siya. Okay. Tapos po sir, di ba meron po tayo mga pending cases po dun sa mga Sunwest Corporation po na mga, kamusta po yung pag-welcome po natin doon sa mga warrants na ito? Kasi nasubmit na daw nila lahat ng requirements eh. Yung mga requirements ay nasubmit na nila, kaya ano na ito, kumbaga naghihintay na lang sila na malagay sa red notice. Pero wala nang dahilan para hindi malagay sa red notice kasi yung mga requirements na hinihingi ng Interpol ay nasubmit na. Kaya posible daw next week nasa red notice na si Saldico. Anyway, pag nalagay yan sa red notice, hindi na yan makakagalaw si Saldico at saka pwede na lang arestuhin yan. Hindi ng Philippine authorities kasi hindi naman tayo pwedeng mag-aresto kay Saldico kung nasa Portugal man siya. Hindi pwede yan kasi mas masasagasaan na mababiolate natin yung sovereignty ng Portugal. Ang pwedeng mag-aresto dyan ay Portuguese authorities. Pero ang basis ng pag-aresto ng Portuguese authorities kay Saldico ay yung Interpol Red Notice. Kaya importante yung Interpol Red Notice kasi yan yung magbibigay ng legal basis para sa Portuguese authorities kung nandun man nga si Saldico para arestuhin nila ito. Kasi siyempre kailangan kilalanin ng Portugal ang Interpol Red Notice. Tayo rin, nang humingi sa atin ng tulong ang Interpol, tumulong din tayo, sinunod din natin. Kasi marami na ring beses na humingi rin tayo ng tulong sa Interpol. Yung pag-aresto kila Alice Guo noon, kay Cassandra Leong. Interpol ang tumulong noon. Kay Tebes doon sa Timor-Leste. Interpol din yun. Coordination din yun sa Interpol. Kaya ito, kapag lumabas na itong red notice ng Interpol, magiging magiging daan na ito para maaresto si Saldico doon sa Portugal. Ang tagal na niyan. Dapat ang tagal na niyan linakad yan. Sa totoo lang, ang tanong nga ng ating mga kababayan, bakit ang tagal na niyan na hindi pa naaaresto yan si Saldico? Pero sa totoo lang, sa tingin natin, itong pagpapabalik kay Saldico, paglagay sa kanya sa red notice at pagpipilit sa kanya makabalik na sa Pilipinas, may kaugnayan ito sa pagsampa na ng kaso. Sinabi na ni Ombudsman Buying nakakasuhan na si Romualdez at saka si Chis Escudero. Actually, ang pinakamatibay na testigo diyan kay Romualdez at saka Chis Escudero kung si Saldico ay mapabalik sa Pilipinas. Kasi sila yung mga nagsagawa ng mga na yan eh. Kung yung mga kontrobersya na yan sa mga budget, yung mga maniobra sa budget, sila yan.
Kaya kung kakasuhan si Romualdez, si Chis Escudero, hindi magpo-prosper yan kung wala si Saldico. Kaya yung pagpapauwi kay Saldico dito ay malaking ano yan, tulong yan para mag-prosper, um, yung kaso kasi plano daw sampahan na sa May eh. Oh. Kaya importante itong pagpapabalik kay Saldico para diyan. Hindi lang para diyan, kahit yung mga kongresista na sangkot din sa mga anomalya, si Saldico rin ang parang lalabas si Saldico ang missing link. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong, parang lumalabas nga may mga taong ayaw pa makabalik pa sa Pilipinas si Saldico. Kasi pag nakabalik siya, maraming madidiin, maraming magdidelikado kasi kapag nagsalita na si Saldico, madidiin sila. Kaya may mga taong ayaw makabalik sa bansa si Saldico. Kaya lang, pag hindi naman kasi napabalik sa Pilipinas si Saldico, mas sirang-sira ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lalabas niyan, anong nagagawa ng gobyerno? Bakit hindi napapabalik si Saldico? Kaya itong ginagawa ngayon ni SILG John Vic Rimulya na talagang nakikipag-coordinate na sa Interpol para ma-issuehan na ng red notice, kailangan talaga to. Kailangan ito. Kasi kung hindi nga mapapabalik si Saldico, mapapahiya ang gobyerno eh. Anong ginagawa ng gobyerno? Bakit hindi napapabalik si Saldico? So, itong binabalitang ito ni SILG John Vic Rimulya na mga next week daw ay ilalagay na sa red notice ng Interpol, matagal na dapat yan. Ang tanong nga, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Anyway, kahit medyo matagal na yan, ngayon lang na actionan, anyway, pagbigyan na rin natin, ang importante, mapabalik si Saldico dito sa ating bansa. Kasi marami siyang dapat panagutan. At marami siyang dapat na sabihin. Hmm? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.